Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nating Elder Empowerment Expo dito sa World Trade Center na bahagi ng selebrasyon ng ika-10 anibersaryo ng UNTV. At dahil sentro ng pagdiriwang ngayong taon ang Caring for the Elderly, bahagi ng ating handog na serbisyo ang job fair para sa mga senior citizen na may kakayahan at gusto pang magtrabaho. Kaugnay niyan, pag-uusapan natin this morning kung paano nga ba matatanggap sa trabaho kahit may edad na. Kasama natin this morning si Ms. Sheila Viesca, ang CEO ng Talk Shop. Good morning, Ms. Sheila. Hello, Rina. Good morning. Good morning, everyone. Morning po. Yan. Good morning. Alam naman po natin ang mga matatanda, matatampuin yan kapag hindi sila binibigyan ng gawain, di ba? Parang sinasabi nila sa sarili nila, ay wala na akong silbi, di ba? So, paano po sa kanila magkakaroon sila ng trabaho? Paano natin sila mabibigyan? Unang-una, Rina, tuwang-tuwa ako nung natawagan ako at nabigyan ako ng topic. Pero mas natuwa yung mga consultants ko because at Talk Shop, ang mga consultants namin above 50. Yan yung mga power team namin. Sila yung mga ulirang lola, ulirang ina, byuda, matandang dalaga. Kaya tuwan-tuwa sila nung narinig nila yung topic natin ngayon. And it's not difficult because just because you're old, does not mean that You're you not stop qualified. thinking. As a matter of fact, among the more mature employees, dyan natin makikita yung commitment, strong desire to continue learning, malasakit sa trabaho, na magiging magandang halimbawa sa mga nakababatang empleyado. At saka yung experience na mismo nila dahil nakakatanda na po sila, di ba po? And the Correct. wisdom, di ba ma'am? That's Kasi right. yung wisdom is very important as well. Di ba? Oo, it's important. They've been there, they've done that. And aral din to sa mga nakababatang empleyado to make the most of their youth. Kasi hindi ka naman makakarating dun sa age of wisdom kung hindi mo pagbutihin kung ano yung kasalukuyan mo. Huwag mong talunan. Dahil itong mga nakakatanda natin, alam nila yung mga nangyari kasi napagdaanan nila lahat. So maganda talaga yung chemistry sa tinatawag nating multi-generational workforce. Ayan. Pero po ang matatanda natin, may mga limitations na po yan, di ba? So ano-ano po mga trabaho yung compatible sa kanila? Well, unang-una, yung field of expertise, importante. Kaya nga sa mga mas nakakaalam, kung may kagalingan ka sa isang profesyon, don't retire. When you retire, you expire. Diba? Sabi nila, medyo hinay-hinay lang, o kaya alagaan mo yung health mo, yung pahinga mo, pangalagaan mo. But don't discount the fact that you excel in what you do for a reason. It's something that you love. It's something that you enjoy doing. And that's where you can influence the most number of people. Ayan. Kasi po karamihan sa mga jobs natin, kailangan nagre-retire na sila by the age of 60, di ba? So kailangan after that, pwede naman silang magnegosyo, di ba? Yung dun sa gusto nila, yung passion nila, pwede nilang gawing negosyo yun para may job pa rin sila, may pinagkakakitaan pa sila, may ginagawa silang something that they love also. Tama yan. Now, I have to tell you, Rina, yung mga empleyado naming above 50, they are working as consultants, they are working as teachers, they are working as administrators. Meron silang sideline pa rin. Yung ibang mahilig magluto, nagdadala ng mga pagkain sa opisina. Yung iba naman mahilig sa mga kakanin o kaya gumagawa ng atsara. There are people who are naturally good at multitasking. And just because you're older does not mean na bawas na yung kakayahan mo for multitasking. I think that's the skill many older Filipinos have. Ma'am Sheila, yung pong training center nyo, nag-o-offer din po ba kayo para sa ating mga elderly ng mga workshops para naman po tumaas po yung kanilang self-esteem? Yes, Angela. As a matter of fact, we have health and well-being for the elderly. Stress management for them. Kasi yung mga kinakaharap nila, lalo na po yung mga nagtatrabaho pa or yung nag-iisip na mag-retire. Yeah. Or Diba? especially din po para din po dun sa mga matagal nang hindi nakapagtrabaho and then they decided to come back again sa industry, di ba? So maganda din po yung training na ganun. That's right. The same programs that we design for the ones in middle management, yung mga middle-aged employees, pwede ring ibigay sa kanila. And then with added flair, kumbaga. Kasi mga consultants naman namin dyan are in their 60s. Yeah. And they're still active in the industry.
Kailangan kasi makita nila na, ay, 60 na. Pwede Pero pang magbigay ng malakas pa rin mga magtrabaho. stress management workshop. Oo, meron ng talk shop nun. Ma'am Sheila, Doc. merong impression na pagka daw medyo may edad na, hindi siya palipat-lipat ng trabaho na. Totoo ba yun? Na mas loyal ang mga medyo may edad? Mas stable sila when it comes to their choices. Mas loyal sila because when they settle for a certain job, nandun na yung buong puso nila, yung damdamin nila. But at the same time, we're considering that it's because of that particular generation, yung tinatawag nating baby boomers. Those born in 1946 up to 1964. This is based on a Western study, but the study includes mga anthropological realities. Like people in that generation are more work-oriented. Sa kanila, yung work-life balance is about commitment to work. Sa kanila, yung family would usually be supported when they have a stable disposition in their work. Ayan. Pero Ma'am Sheila, matanong ko lang, no, as per management po ba, hindi po ba mas mahirap i-handle ang mga empleyado na medyo mas May may edad edad na na. po? Kasi syempre, most of them are maid na talaga, di ba? Thanks, Doc Sara. Unfortunately, that's the unfair reality. Kasi mas nakakaintindi yung matatanda eh. Actually, ayaw nga nilang tawaging matanda eh. Mature na. Experience. Experience. Ayan. Mas nakakaintindi sila. Mas malawak ang pangunawa. So you will not have office politics anymore because they're above that. Hindi na sila dala ng intriga. Kasi alam nila kung ano yung mga trivialities eh. Alam nila yung mga pagtutuunan nila ng pansin. Yung malasakit nila sa trabaho is out of their concern. Not only for their own position, but also for the employers. Miss Sheila, will it also be hard also dun sa other end, sa isang part? Like, for example, ako mas bata and then I have to, di ba, utusan yung matanda. Will it be hard also dun Ikaw sa... yung boss. Oo. Di ba? Kung mas bata yung boss. Well, Angela, that's going to be addressed as a personality issue. Kasi hindi naman sa edad yun eh. May mga tao talagang mahirap utusan. And then, the reality is there are personality clashes. And usually, pag tinawag natin yung personality clashes, it does not have anything to do with the age. Very minor lang talaga yon yung magkakaroon ng consideration na medyo ito, bata, ito, matanda. But usually, it boils down to how extroverted the person is, yung marunong ba siya makasalamuha, hindi sa edad, sa aking mga napatunayan sa trabaho. Tsaka siguro maidagdag ko lang po ma'am, dun sa issue ng matanda yung empleyado, yung Boss yung mas bata. mas bata. It's a matter of how you handle yourself as well. Yung sa pagiging bata mo na boss. Sa pagiging bata. Kasi you will deal with people eh. It's the same as dealing with people outside the work eh. True. Paano ka ba nakikitrato sa mga kapwa mo tao, 'di ba? So the same manner, ganun lang din naman yung dahil pwede mo naman sabihin 'yon ng still na maintain mo din yung pagrespeto sa kanya sa edad niya, 'di ba? Na nare-respeto rin naman niya yung posisyon mo dun sa kumpanya na mas mataas ang posisyon mo kaysa Kahit sa kanya. mas bata ka. It's also kasi yung respect na earn yan eh, 'di ba? Para naman mapasunod mo yung matanda sa iyo ng mas maayos, kailangan makita niya na ano ka rin naman, maayos ka rin naman boss dahil minsan merong boss lang talaga eh for the simple reason na siya ay COO. 'Di ba? COO kasi child of the owner, ganun lang, 'di ba? Kaya siya naging Namanaan COO, 'di ba? lang. So parang pag hindi mo napatunayan yung capacity mo rin Credibility mo. na to, 'di ba, parang to supervise and to manage, medyo mahirap kahit na hindi matanda yung uutusan mo. Hindi ka Kahit na kasing rerespetuhin. edad mo or kahit na bata lang sa'yo. But of course, yun namang empleyado, dapat nandun din naman yung sense ng empleyado ka eh. 'Di ba? Parang kung meron kang sabi nga, number one rule kasi nila diyan, the boss is always right. Number 2 rule, if the boss is wrong, si rule number 1. 'Di ba? So yun yung nila. So balik-balik lang. But just the same, it's pakikisama pa rin yan eh. 'Di ba ma'am? Yeah, Meron ding may element din ng
personality talaga ng tao yan. Tama yon, Kuya. And the other side of the coin is we don't discount the fact that the younger generation have more technical expertise. So if you are the boss and you are managing a group of more senior employees, i-guide mo rin sila. Because just because they're seasoned, mas maalam sila sa mga kalakaran sa buhay, sa mga pakikisama sa tao, may mga technical expertise ka pa rin na maituturo sa kanila. And working hand in hand is key when it comes to employee-employer relationship or interaction with your colleagues. Ma'am, yung final message niyo po para sa ating mga elderly para ma-motivate sila at hindi sila ma-discourage sa paghahanap ng trabaho. Well, sa mga nakatatandang miyembro ng ating komunidad, salamat po sa inyong contribution sa workforce, sa tinatawag nating multi-generational workforce. Marami pa po kayong maibibigay. Edad lang yan. Stay young, stay happy, and stay helpful. Magtulungan po tayo. Ayan, Ma'am Sheila, saan po nila matatagpuan ang Talk Shop at ano po ang contact number nyo? Rina, Talk Shop is located in Makati. Our website is www.talkshop.ph. We're the only ISO certified civil service accredited training center, and we handle programs on leadership, management, communication, and personal effectiveness. Our telephone number is 894-5588 or 0917-894-5588. Alright, maraming salamat sa iyo, Ms. Sheila Viesca, ang CEO ng Talk Shop. Salamat po.